Natatandaan niyo ba yung tatlong Diyos na nabanggit ko po sa inyo? Di ba meron tayong Holy Trinity, Ama, Anak, Espiritu Santo. Meron ding unholy Trinity, no? Ito yung mga Diyos nung unang panahon, ito yung mga Diyos na sinasamba ng mga tao. Ibig sabihin, sumusunod sila. May mga tao po na sinasamba nila ang telenovela. No? Hindi ko nga naintindihan bakit yung probinsyano hindi na mamatay-matay No, na talagang maraming follower. Ngayon, hanggang sa nagiging religion. Alam niyo po ba na ang iPhone ay marami pong taga-samba? Na hindi sila magkakaroon ng ibang cellphone, hindi iPhone lang. Hindi hahawak yan ng Cherry Mobile o ng Samsung ganon. Basta sila ay iPhone lang. At saan ba yung isang sikat na tindahan ng sapatos, di ba sa Marikina? Maganda naman yung mga sapatos doon Pero may mga tao po, ang sabi nila, ay, nangangatian pa ako pagka hindi galing sa Italy yung sapatos ko Para bang kailangan doon lang siya. Ngayon, taga-sunod, taga-samba. Yan, ngayon. Ang ibig sabihin kasi ng samba ay siyempre, alam natin, samba. Ngayon, sabi nila, hindi naman sumasamba sa kanya ba't ka lumulukod? So, itong mga Diyos na ito, nung unang panahon, silang sinasamba ng mga tao, ibig sabihin, nasunod sila. Ang una nga rito, mag-recall lang ako, mag-review ko, yung si Baal. Si Baal ay ang nag-aalok ng kayamanan sa mga tagasunod sa kanya. At ito po ay kinukuha ng mga ng bayan ng Diyos kung hindi nila makuha ang kayamanan sa Diyos. No, kasi kailangan kasi para payamanin ka ng Diyos, sambahin mo ang Diyos. Ang problema, hindi nila mabuong sambahin ang Diyos. No, si Yahweh. Kaya nangyayari po, gano'n, na parang hindi sila makasunod doon sa gusto talaga ng Diyos. Kaya, kaso, hindi naman sila pagpapalain ng Diyos kung hindi sila sasamba sa Diyos. Kaya, mangyayari po, itong si Baal, nag-aalok na, pwede naman kitang bigyan ng kayamanan kahit na hindi ka sumamba sa Diyos mo. No? Pwede kitang alukin. Kasi, yun nga lang, ang kapalit dito, dapat maging malayo ka sa totoong Diyos. No? Mawawala ang Sunday mo. Mawawala ang ministry mo. Mawawala ang paglilingkod mo. Operang kanya ng kayamanan. No? At hindi kasi kung mayaman na isang tao pinagpala. Bakit kasi si Satanas ay nag-offer din ng kayamanan kay Jesus. At sabi niya, kung sasambahin mo ko, bibigay ko sa lahat ito. So si Satanas po ay nag-o-offer din. At ito po ay si Baal, no? Sa mga kapangpangan, Bahal. Ngayon, parang sa kapangpangan ng aircon ay haircon. Yan, yung lahar ay laar. No? Nawawala ang AIDS, nagkakaroon ng AIDS. Paano ko nalaman? Tatay ko kapangpangan kaya doon sa bahay namin Tsaka advance mag-isip ang mga kapangpangan. Bakit kasi yung itlog ebon na. Tama ba? No? Pagka nag-uusap yung mga kamag-anak ko, tatay ko kasi kapangpangan kasi taga-Tarlac sila. So, ito po yung kung hindi mo makuha sa Diyos yung kayamanan na hinihingi mo o gusto mo, pwedeng i-offer ni Baal. At yung nga lang, may kapalit lahat ito. No? Ngayon, pangalawa po ay yung nag-o-offer ng love life. Kasi may mga bagay po kasi na hindi, parang ganito gusto mo siya, kaso ayaw ng Diyos sa kanya, para sa'yo. Ngayon, kaso gusto mo siya kaso ayaw nga ng Diyos sa kanya, para sa'yo. Ang gagawin po ni ito pong Diyos-Diyosan na ito, si Astaroth. No? Astarte o Ishtar, mag-o-offer siya sa'yo ng love life na kahit hindi kalooban ng Diyos, bibigyan niya sa'yo. Ayun. Ngayon, ang isa rito ay yung mga ito po ang mga pari po ni Astaroth ay mga lalaki, siyempre. Pero ang uniforme nila kalahating babae, kalahating lalaki. Dito naka-makeup sila, doon iba, kalahati ng katawan nila. So sinasabi nilang ganoon, ito yung
winiwika nila, kung ikaw ay babae, gagawin kitang lalaki. At kung ikaw ay lalaki, gagawin kitang babae. Kasi sabi ni Astaroth, I am not a man, I am not a woman. So ano ko? Bakla tomboy. Ngayon, o-oferan ka niya. Pero ang kapalit nito ay kailangan maging bakla ka o maging tomboy ka. At ito yung espiritong pumoposes sa mga tao. Hindi naman kasi ibig sabihin ng poses, nasaniban na. Yun talaga nagwawala na. Hindi po ganun. Meron po yung isang tao na nakakita ng inaalihan ng masamang espiritu. Sabi niya ganun, buti na lang di ako katulad niya. Ngayon, sabi ng isang worker natin, sabi niya ganun, nakakala mo, bakit kasi lasenggo, babaero, sugalero, may sinasabi pa siyang pumapatay siya. Hindi na siya kailangan i-possess. Bakit? Demonyo na No? Kaya ito ang buhay niya talagang malayo sa Diyos. Hindi mo na kailangan i-possess. Ngayon, ito yung mga tao na ino-offeran ng mga Diyos-Diyosa na ito. Na noon, sino lang yung pangatlo? Balik muna ako rito. Si Molek. Ito nga yung baka ito, at ang itsura nito ay tao na may kamay na nakaganyan, at doon sa ilalim niya may apoy. Siyempre, bakal yan. Anong mangyayari dyan? Magbabaga yan, di ba? At kapag ka nagbabaga na yung anak ng mga tagasunod, ilalagay nila doon sa kamay na mainit. So, anong mangyayari? Di maluluto yung anak mo, mamatay. Kapalit niyan, kayamanan pa rin. Sige na anak, pakasal ka na. Pangit nung, di bali. Yayaman naman tayo. Ano pinagkaiba ng ganito hindi ba sinabi natin kapag ka 666 doon sa Revelation 666, di ba? Wala makakapagbenta at wala makakapag-bili kapag wala ka nito. Ngayon, ang sabing gano'n ng mga magulang, anak, paano ka na? Patatak ka na. Sasabihin nila, ama, bakit ako papatatak? Hindi tayo makakakain nito. Hindi tayo makakapagnegosyo pag wala tayong tatak. So, itutulak nila yung anak nila doon sa mali. Ang kapalit nito, siyempre, pera pa rin. Kaya ngayon, sabi niya ito, noong unang panahon, nung dumating si Jesus at kumalat ang Kristyanismo, itong mga Diyos-Diyosa na ito, nagsilayas. Hindi naman yung mga Kristiyano noon, hindi naman pinersecute Naulit ko lang po, hindi pinersecute yan. Hindi yan pinabilanggo, hindi yan pinapatay dahilan sa nagsosoul winning. Hindi. Kasi ayaw nila sumamba sa mga Diyos na yan. Ayaw na nila. Ang gusto nila sambahin si Jesus lang. Nakuha niyo mga kapatid. Tulad nito, ang emperador noon, si Nero, no? Si Caesar, yung emperador ng Rome. Sabi niya, Diyos siya, sambahin niyo ako. Ano nangyari sa kanila? Ayaw nila sambahin. Siyempre, tao lang yan Ayaw nila sambahin. Pero dahilan doon, sila ay pinapatay. Hindi dahilan sa soul winning. Pinapatay sila kasi ayaw na nilang i-worship yung mga Diyos na yun. At ganito po nangyayari sa atin na kapag hindi mo sasambahin, maghihirap talaga tayo Hirap yan kung maghanap ng trabaho. Maghihirap tayo, talagang kakapit ka sa patalim Ayan po ang mga senyales na ang mga Diyos na yan ay bumabalik na. At marami po mga Kristiyano ang nawala na. Dahilan dyan. Na isasakripisyo nila ang mga anak nila, isasakripisyo nila love life nila, at susundan nila yung gusto na lang ng mga demonyo na ito. Dati hindi naman usog, bakla, tomboy. Pero ngayon, talamak Tapos meron pang bill na inilalabas ngayon. No? Nagagalit nga si Marcos dahil sabi, bibito ko yan. Ibig sabihin, ihaharangin ko yan. Kasi 4 years old, pwede nang mamili kung gusto niya maging lalaki o babae. Wala nang pakialam ang magulang. Sa Amerika galing yan Ina-adapt ng Pilipino ngayon. No? Kaya ito, mga kapatid, sabi niya, babalik itong mga Diyos na ito at sa totoo lang, andito na. Nakuha niyo mga kapatid. Ayan. Alam niyo ba nung natapos po akong mag-aral talagang andun yung offer na magtrabaho ka ng ganito, ganyan. Kaso, ang isang problema po, malalayo ako sa ministry. Yun ang problema. No? Kaya magde-decide ako ngayon kung magiging kalakalahati ang buhay ko na okay naman magsisimba na lang ako, mga ganun-ganun. May kwento ko po sa inyo to. Pero bago yan, basahin muna natin ito.
Ngayon, gusto mo ba ikaw ay yumaman sa masamang paraan? Hello? No, gusto mo bang yumaman ka sa masamang paraan? Siyempre, ayaw natin yan. Gusto mo ba na ikaw yumaman sa maruming paraan? Siyempre, ayaw natin yan. Pero, itong ino-offer kasi ng mga Diyos-Diyosa na to eh. So, medyo may kalaliman na po yung pinag-uusapan natin ngayon. Pero, ito talaga ang nangyayari. Okay, dito po sa Lucas chapter 2 verse, simulan po natin sa 25. No? Dito po sa Lucas chapter 2, pero bago natin basahin yan, magkaroon lang ng konting background. Pinanganak na si Jesus. No? Pinanganak si Jesus. Ngayon, sabihin natin, si Joshua, saan ba si Joshua? Nasa likod. No? Halimbawa, magkakaanak na siya. Ayun, manganganak na siya. Siyempre, siguro ililihim niya yun. Pero ngayon, itong si Jesus kasi, hindi lihim. Ikinakalat ng Diyos na siya, na ipapanganak siya. Actually, Genesis pa lang eh. Sinasabi na ng Diyos na ipapanganak si Jesus. Okay, anong sinasabi natin dito? Ngayon, nung na siya, ikaw ba, kailan ka bininyagan? Ikaw? Ikaw? Oh, ikaw? Kailan ka ba bininyagan? Bininyagan. Oh. Hindi ka pa binibinyagan? Sabay, ayun, si mama mo, kailan ba bininyagan to? Nakakalimutan. Kahapon ba, ano? Ako, malaki na ako nung bininyagan ako eh. Okay. So, sabihin natin, ang sa Bible kasi ay after 8 days, ang binyag. So, ang liit-liit pa. Minsan nga, naawa nga ako sa mga bata. Kumbaga, parang kapapanganak pa lang, excuse me, si-circumcise na. Parang kakasugat yun. Tapos, batang-bata pa lang, hindi pa nga nakakadilat. Nilagyan na ng hikaw dito, parang aray. No? Buti, sabi nga daw yung doktor, di ba, pagka nanganak na, hawakan ng doktor na ganyan, tapos papaluin sa puwet. Para umiyak. Naggising daw yung bata. Pinalo niya, sinuntok niya yung doktor. Joke lang ngayon, pampagising. Okay. Si Jesus po, 8 days pa lang, kailangan nang iharap. Ito ang batas. Ito ang system, ito ang tradisyon. Nasa Bible yan na may daladala ka pang love offering kay pastor. No? I think, parang dalawang kalapati, parang ganon. Sabi nga sa katabi, hindi puro libre. Kumbaga, kahit na kalapati lang, i-offer mo kay pastor. No? Kung sa akin yung gagawin yan, huwag kalapati. Ice cream. No, yung maliit lang na ganon. No? Ngayon, after 8 days, ang unang pupuntahan yan, hindi mega mall. Yung simbahan. At ihaharap siya doon. Ngayon, eto na. Nung andun na siya, na binibinyagan siya, magkaiba po yung binyag kay Jesus at saka yung bautismo sa tubig ni Jesus. Natatandaan niyo po yun? Ito, wala pang malay si Jesus dito kasi 8 araw pa lang eh. Pero yung siya ay binautismo sa tubig, 30 anyos na siya. Matanda na. Magkaiba yan. Ngayon, yung bata, binibinyagan means dinededicate. Yung kumbaga, pinapaalam mo sa Diyos na, Lord, binibigay ko sa anak ko. No? Ngayon, ang nagdi-decide doon, magulang. Ngayon, hindi naman pwede yung pastor o yung pare magdi-decide dito kasi kung di naman ipadedicate, di wala. Ano ibig sabihin nito? sa binyagan po, palagi po natin sabihin ito, maaaring tanungin mo yung nanay, anong gusto mo sa anak mo? Maaaring sabihin niya, gusto ko maging nurse. Dibawa, no? Yung tatay, kung ano na lang gusto ng nanay, yun na lang. Susunod na lang ako. Ayan. Ngayon, maaaring yung ninong, tatanungin, gusto ko maging doktor, maging abogado. Okay, wala problema. Pero pagka sa binyagan po, hindi tinatanong kung anong gusto ng nanay. Hindi rin tinatanong kung anong gusto ng tatay. Hindi tinatanong kung anong gusto nung pinakamayamang ninong at ninang. Ang tinatanong dito,
Panginoon, anong gusto mo sa anak ko? Ibig sabihin, Lord, nandito ko para ipaubaya sa iyo ang desisyon. Ano ang gusto mo sa anak ko? Ngayon, sa madaling salita, hindi ka nagpaplano. Itong anak ko ito, magiging mamamatay tao to. Huwag ka nagpaplano ng ganyan. Na ang anak ko, magiging engineer, magiging doktor. Huwag ka nagpaplano ng ganyan. Binibigay mo sa Diyos, kinukomit mo sa Diyos, Lord, anong gusto mo? Ayan. Tapos, kainan na. Yun ba? Hindi. Kasi, yung time na yon, dapat before pa nga eh. Hanggat hindi pa lumalakad yan, hanggat hindi pa nag-aaral yan, hanggat hindi pa natatapos ng high school yan, ikaw na magulang, inaalam mo na kung ano ang kalooban ng Diyos sa Kanya. Dahil pag nagkamali ka, itutulak mo yung anak mo sa pagkakamali. Responsibilidad mo yan. Huwag mong tatanong-tanongin ng Diyos pagkatapos hindi mo aalamin kung ano sagot. Lord, kung ano gusto mo, huwag kang lalapit-lapit sa Diyos kung pagkatapos nun, ayaw mo malaman yung sagot ng Diyos. Aalamin mo yan. Hindi yung programa ko, plano ko, pagkatapos nun, sasabihin mo, Lord, pagpalain mo, bakit ganun? Hindi mo na lang alamin yung plano niya kasi yung plano niya, pinagpala na. Dapat alam mo bilang isang magulang kung ano ang gusto ng Diyos sa anak mo. Responsibilidad natin yan. Basahin niyo po rito. Si Jesus, yung tatay-nanay niya, alam kung ano si Jesus, kung ano magiging future ni Jesus, kung anong plano ng Diyos sa anak nilang si Jesus. Hindi yung, ito magiging ganyan, magiging ganyan, magiging bombero yan, ito magiging arson yan. Alam mo yung arson? Taga-sunog. Yung isa naman, taga-patay na sunog. Dapat ka nagdi-decide ng ganyan, di ka ba pwede magtanong sa Diyos? Hello? Magulang ang magdi-decide dyan na Lord, ano ba? Ano ba? Sabihin natin, mapalad kayo kung may magulang kayong ganyan, pero hindi naman tayo lahat ay may magulang na ganoon. Di po ba? Sa ating nga lang nagsimula ang pagiging born again eh. Ngayon, ikaw, aalamin mo yan. Responsibilidad mong malaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa'yo. Nakukuha niyo mga kapatid. Okay. Ngayon, eto na si Jesus, no? At dinededicate na, binibinyagan na si Jesus. Biglang may lumapit. Ngayon, ang gusto ko pong banggitin sa inyo rito, sino-sino ba ang mga kinakausap ng Diyos? Yan, sige, tanongan na kayo ngayon. Tingnan niyo yung katabi niyo. Sino-sino ba ang mga kinakausap ng Diyos? Sige, tingin kayo sa likod, sa kanan, sa kaliwa, sa taas, at sa baba. Sino-sino ba ang mga kinakausap ng Diyos at bakit? Hirap naman na tanong nito. No? Gusto mo ba ng adobo at bakit? No, parang halimbawa, gusto mo ba mapangasawa yan? At bakit? No, kaya pagka nagkakasal ako, ganung tatanong ko, bakit mo gusto mapakasal? Bakit gusto mo pakasalan? No, sumagot ka. Wala, matatakot na yun. Hindi. Ano ba? Sino-sino ba ang kinakausap ng Diyos? At bakit? Meron ba rito gustong kinakausap ng Diyos? Ay ako. Gusto ko, kinakausap ako ng Diyos. Kayo ba? Ayaw nyo ba kausapin kayo ng Diyos? Mamaya may bumubulong sa'yo, pakamatay ka na. Hindi ang Diyos yun. Pero, meron ba sa inyo na gustong kinakausap ng Diyos? Ay, lahat tayo. No, lahat tayo. Ngayon, tingnan po natin kung ano sinasabi niya rito. Sino-sino ba ang kinakausap ng Diyos at bakit? Verse 25, may isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay ng katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo. Susunod na verse. At nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesyas at ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu,
pumasok siya sa templo at dahil doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Okay, no? Siya'y kinalong ni Simeon. Ano ba nangyari? Meron daw ang pangalan na isang tao ay Simeon. Ngayon, matanda na ito. May nagsabi sa kanya. Sino nagsabi sa kanya? Ang Holy Spirit. Kinakausap siya ng Diyos. Sabi niya, makikita mo ang tagapagligtas. Hindi ka mamamatay nang hindi mo nakita. Makikita mo ang kaligtasan na pinadala ng Diyos. Sino? Si Jesus. Makikita mo to. Malay ba niya kung sino yan? Wala pa namang Facebook na pwede pakita yung picture. Pero may nagsalita sa kanya, ang Espiritu ng Diyos na nagsabi, makikita mo ito bago ka mamatay. At bigla siyang pumasok sa templo nung time na yun na si Jesus ay binibinyag. Malay ba niya? Pero bigla siyang pumasok at kinuha niya. Ang kapal ng mukha eh. Ang lakas ng loob, kukunin mo yung bata, tapos kakalungin mo. Siya'y kinalong ni Simeon, ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Lord, sabi niya, pwede na ako mamatay. Nakita ko na itong bata na magliligtas sa buong mundo. Sabi niya gano'n, no? Ayon sa iyong pangako, yamang nakita ng aking mga matang yung pagliligtas. Nakita ko na ang apo ko. Nakita ko na si Jesus. Sabi niya, pwede na akong mamatay. Ay, ang daming nagpapabinyag doon. Malay ba ni Simeon na kung sino yung binibinyagan doon? Pero kasi may kumakausap. Nakukuha niyo mga kapatid. Diyan sa building na yan, guguho yan. No? Guguho yung building na yan. Ano yung building na yan? Twin Towers. Alam niyo ba yung kwentong yun? Yung pinasabog ng ni Bin Laden. May mga taong pupunta riyan. Guguho yung building na yan. Mamamatay sila. Tangkad ng taas na building na yan. Alam niyo kapatid, may mga Kristiyano nung panahon na yon na ayaw pumasok sa opisina. Bakit? Di nila alam. Kasi yung araw pala na yon, babagsak yung building na yun. May kinakausap ang Diyos. Hello? Bakit yung iba? Ang daming namatay. Hindi ba kinausap ng Diyos yan? Siguro hindi. Bakit? Yun nga titignan natin dito. At bakit? So, ang Diyos ay nakikipag-usap. At bakit? Eto, makikita naman ang dahilan dito. Sabi niya, may isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan si Simeon. Matapat. Number 1. Number 2, malapit sa Diyos. Pwede ka kasing matapat sa trabaho mo sa simbahan, gitara, ano pa? Pagluluto, pagwawalis, ano pa? Pagpapaawit, pagsisermon, pero hindi ka malapit sa Diyos. Ito yung mga kinakausap ng Diyos. 1, matapat. Alam niyo po, iniisip ko nag-team building kami dito sa may Baguio. Tinanong kami, isa-isa kami, mga pastor. Tinanong kami ganun, sabing ganun sa amin ano ang calling mo at paano mo nalaman? Halimbawa, si Christian. Ano ang calling mo? At paano mo nalaman niya ang calling mo? Ano pangalan mo ng abroad? Ha? Carl. Kala ko ikaw yung asawa ni ni Marian Rivera. Ano pangalan ng anom? Yun. Ano ang calling mo at paano mo nalaman na yan ang calling mo? Next. Ano ang calling mo at paano mo nalaman na yan ang calling mo? Next. Alam niyo, pagdating sa akin, sabi ko, di ko alam. Di ko alam calling ko. Di ko alam kung tinawag ako Nagsalita po sila Pastor Lerol, Pastor P1, P2. Paikot yan. Nasa Baguio kami. Naku, para bang, alam niyo yung toinks, yung gano'n na natauhan ako. Kasi ako yung senior pastor, pero nung iniharap yung tanong na yon, hindi ko alam ang sagot.
Para bang, hello, parang alam niyo yung pompyang, poink, yung ganon. Yung parang natauhan ka, ikaw ang senior pastor. Ikaw ang nagtuturo sa mga tao, pagkatapos di mo alam ang calling mo. At paano mo nalaman ang calling mo? Alam nga naman mag-invento ko, magsisinungaling lang ako. Alam niyo po, noong time na yon, habang nagsasalita sila isa-isa, nagiging honest ako sa sarili ko. Hindi ko alam ang sagot. Bakit? Hindi ko alam ang calling ko eh. Kung hindi ko alam ang calling ko, di lalong hindi ko alam paano ko nalaman ang calling ko. Ngayon, sabi nila sa akin, ikaw ay tinawag na pastor. Oh. Kahit naman sino sa inyo, maaaring tanungin ko ngayon, at maaaring sabihin nyo, na ang calling mo, Kuya Boy, ay pastor. Oh, siguro. Oh, baka. Pero ito po ang kahit na sabihin nyo sa akin Kasi ako po ay naging musikero. Lahat ng instrumento na natutunan ko, hindi ako magaling. Pero may alam naman ako. Kahit pag-gitarahin nyo ako ngayon, pag-tambulin nyo ako, alam ko naman. Kung walang song lead, dati song leader din ako. Although hindi ako ganun kagaling ng mga song leader ngayon. Magagaling na yung mga gitarista ngayon, yung mga chords nila, hindi ko chords yan noon. Pero alam niyo po, napaisip ako noon. Sabi kong gano'n, ano nga bang calling ko? Bakit di ko alam? Tsaka ngayon, alam niyo po, sa totoo lang, hanggang ngayon, 2025, wala akong pakialam kung ano calling ko. Hindi mahalaga sa akin yan Kahit wala kang posisyon, ang tunay na paglilingkod, kahit na anong posisyon mo o wala kang posisyon, maglilingkod ka. Alam niyo, sa loob po ng mahabang taon, dekada, nakapokus ako, ano bang mapaglilingkod ko? Kaya kahit hindi mo ko tawagin magpastor, hindi mo ko tawagin magsalita rito, hindi mo ko tawagin maggitara, na okay lang, hindi ako magtatampo, hindi sasama loob ko. Bakit? Bakit ka ba naghahabol sa posisyon? May mga tao rito na, tawagin natin si Lorna mag-exhort. Bakit si Lorna? Baka mamaya magtampo yan, mag-backslide pa. Hindi na pagsalita rito, magtatampo na. Ano ka ba? Ang calling mo ba yung kuliling? Hindi Kahit wala kang calling na, sa totoo lang, yung iniisip ko okay, siyempre, naintindihan ko na siguro, ang calling ko ay pastor, pero sabi ko siguro. Bakit? Hindi mahalaga sa akin Hindi ko kailangan sabihin, nagkita tayo, nagmano ka sa akin, ay, Kuya Boy, pastor, tawagin mo ko pastor. Yabang naman. Di ba? Sabihin mo gano'n Kuya Boy kita nagsasabi lang ko totoo. Di sige, sabihin mo gano'n, hello, pangit. Hindi ka offended kung hindi ka man tawagin pastor. At kung hindi man magmano sa'yo, pasalamat ka, tingin sa'yo, bata pa. Matakot ka kapag minamanuhan ka na. Dati tawag sa akin, pambihira, tawag sa akin, Kuya, yung mga tao hindi ko kilala, Kuya, usog ka naman ng konti. Kuya, patulong naman ako. Ngayon, nakakatakot, iba na Tay. Ano ibig sabihin nun? Lumalabas na. May kamag-anak nga ako sa baler, sabi sa akin, Lo, anong lo? Sumobra naman to. Yun pala, lolo nga niya ako sa kamag-anak. Sino yun? Si Marawi. Tatandaan nyo? Sabi ko, paano tayo naging magkamag-anak? Lo, sabi niya, sa itsura pa lang. Hawig na hawig daw kami. Ay, okay. Bakit ka nagde-demand ng mano, nagde-demand ka ng respeto? Ang respect ay ini-earn nga, di ba? Tapos, yung title, ito Hindi ko alam kung ano calling ko, anong gagawin ko? Siguro, ang isang dahilan, hindi ko inaalam. Kasi ang hanap ko ay trabaho. Ang hanap ko ay, anong mapaglilingkod ko, Panginoon? Di ba mas maganda yung ganon? Kasi, nag-a-apply po ako na pastor. Tapos, sige, pastor ka na. Ang dumi-dumi ng simbahan. Sabihin natin ngayon, hindi mo mahawakan man lang yung walis. Kasi, hindi trabaho ng pastor maglinis. Tingnan mo ang arte mo. Nakakuha niyo, mga kapatid.
dapat, kung anong meron dyan, anong mapaglilingkod ko? Eh, kung di ka man tawagin ng pastor, hindi ka man tawagin na, hindi man magmano, hindi man magkuya sa'yo, no? Eh, dapat okay lang. Kasi ang habol mo, anong mapaglilingkod ko? Always anong mapaglilingkod ko. Pero nasisigurado ko po, magmula po nung na-born again ako, 17 years old ako, hanggang ngayong 100 na ako. Ang sinisigurado ko po, hindi ako miwalay sa Panginoon. Anong tawag doon? Matapat. Trying hard na maging matapat. Isang pumapalpak eh. Bakit? Tao ka lang. Marupok. Oh. May kantang ganyan. Ano ba yung kantang ganyan? Ang tao ay marupok. No? Yung kumbaga, okay. So sabi niya, may isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan Simeon, matapat. Kaya pala kinakausap ng Diyos to kasi matapat. Christian, nag-aaral ka ba ngayon? Anong year mo na? Second year? High school? College. College, anong course mo? Ha? IT. Information technology, yan ano? Ayan. So, ilang taon ka pa mag-aaral? 2 weeks na lang. Ilan? Ha? 2 years. 2 years. Ikaw, Akira. Pag nakikita kita, naalala ko, dalawa eh. One, yung ilaw. Di ba may Akira ano? Yan. Pangalawa, may alaga si Abby, dating Akira ang pangalan. Pero ang ganda naman ito. No? Maliwanag na. Ay, hindi ko nagsabi ron, hindi ako ha. Okay, Akira, nag-aaral ka ba? Anong year mo na? Second year po. Second year, anong course mo? HM po. HM, ano yung HM? Home Economics, ano? Hospitality Management. Okay, nagmamanage ka ng ospital. Okay, no? Eto eh. Anong trabaho mo rito? Ha? Song leader. Anong trabaho mo rito? Ha? Taga-picture po. Taga-picture. No? Pero ang napapansin ko sa inyo, although magkaparehas kayo, magkalayo kayo sa kulay. No? Pero ano sinasabi ko rito? Lagi kita nakikita eh. Lagi rin kita nakikita. Kahit nakapikit ako, nakikita kita. No? Sa kabila ng kadiliman. Tingnan niyo po, lagi ko sila nakikita. Ano ibig sabihin ng palagi? Matapat. Nakuha niyo mga kapatid? Yung electric pan niyo sa bahay, pag sinindi niyo, sisindi? Oo. Bukas, pag sinindi niyo, sisindi? Oo. Pag sa isang araw, sinindi niyo, sisindi? Oo. Ano ibig sabihin nun? Matapat yung electric pan. Nakukuha niyo mga kapatid? Pero pag dumating ang time, wala na si Christian, wala na si Akira, hindi na sila matapat. Kaya kakakausapin ng Diyos kasi matapat ka. Umulan, bumagyo, ayos lang. Basta't kasama ko siya. Umulan, bumagyo, di ko hiwalayan ng Panginoon. Ang tawag to, matapat. At dahil sa matapat ka, may pangako ang Diyos sa iyo, kakausapin ka niya. Nakuha niyo mga kapatid? Ito pa, minsan ang katapatan po, nakikita ko po ito, kasi matagal na po itong rema. Anniversary po ito sa February 9, naghahanap po kami ng malaki-laking venue para mag-iimbita po kami ng mga taga Metro Manila na halimbawa yung kongregasyon ni Eli, mga taga Mandaluyong, Rizal, Bulacan, doon na lang magsama-sama kami. Wala na silang simbaron at doon na lang kami sa yung malaking venue. Doon na lang. Ngayon, nag-iimbita rin ako sa inyo na maaaring wag na kayong mag-service dito. Doon na tayong lahat. Kasi ganoon din ang gagawin. Ngayon, nabalitaan ko yung ibang mga simbahan po natin, hindi na rin daw. Yung malalayo, doon na rin daw. Sama-sama na tayo ron. Ngayon, sila may gusto, kaya naghahanap kami ng malaki-laki. Nakakita kami ng isang auditorium, 10,000 an hour. No, diyan na yan sa faith natin. Pangalawa, hindi practical. 8 oras lang service natin. 10,000 kada oras. Oh. Laki.
Sabi ko, hindi practical. Okay, nakakita kami, 4,000 an hour. O di, sabi ko gano'n, wow, mas mababa. Sobra kalahati, baba, kaso hindi pa rin practical. So, meron kami nakita, 3,000 an hour. Masyadong ano yun. So, times 8. 3 times 8, di 24,000. Isang anniversaryhan lang yan. So, sabi ko, hanap pa tayo ng iba. Nakakita kami ngayon ng 3,000 buong araw na. Kaso, first floor yon, sa second floor, merong basketball. May liga. So, mag-iingay. Hindi pa rin pwede. No, ngayon, nakakita kami ng 1,000 an hour. 8 oras tayo. Di 8,000, 9,000, mga ganun lang yan. Konsuelo mo pa, ganito, ganyan. So, ang magbibigay ng sulat, I think nakapagbigay na ng sulat kanina, di doon tayo. Na para magsama-sama. So, in-advertise ko lang ito. Ngayon, mga kapatid, sa dami po, ang tagal na kasi ng rema eh. Sa totoo lang, di ko alam ilang taon na to. 35 na ata o 34. No? Basta ang alam ko, mas matanda sa akin to eh. Joke lang. Ang dami po nakita kong dating organista, dating gitarista, dating MC. Wala kayo, dating pastor. Pero nung natapos na ang pag-aaral, iniwanan na ang simbahan. May mali. Ano tong simbahan? Dinadaan-daanan lang. Habang nandito ko, tutulong ako, pero pag wala na ako, nakuha yung sinasabi ko. Wala na sa Diyos. Meron pa isang bumati sa akin sa Facebook, sabi niya, hello Kuya Boy, sabi ko, hello. Sabi niya, natatandaan mo ako? Sabi ko, hindi. Ako dati yung worker niyong ganito, ganyan, ganun, sabi ko, ganun, teka, tagal na nito. Sabi ko, oo, parang naalala kita, sabi ko, ganun, kumusta ka, nasan ka? Eto, malayo na sa Panginoon. Ano nangyari? Parang dinadaan-daanan lang ang simbahan. Hindi ba dapat yung paglilingkod natin nakadikit na sa buhay natin yan? Anong tawag doon? Katapatan. Kasi darating ang time mag-stop ang pagkausap sa iyo ng Diyos dahil hindi ka na matapat. Meron isang worker ang galing dito ko unang nakilala. Kinontak ako. Sabi ko, ano nangyari na sa'yo? Kumuha daw siya ng trabaho na ang sweldo, 1,500. Ano? Sabi ko gano'n, 1,500. Sabi kong gano'n, ano yan, kasambahay? Katulong ka, sabi kong gano'n. Sabi kong gano'n, kahit kailan, sabi kong gano'n, kahit hindi gano'n kataas ang mga natatanggap natin, kahit kailan, hindi kita tinratong katulong. Sabi niya, pumasok nga po akong katulong. Umalis ka riyan, bumalik ka rito. Kahit kailan ikaw magsabi sa akin, sabi kong gano'n, nainis na ako. Kahit kailan ako nagpakita, kailan kita tinrato, oo, nag-uutusan kita, pero kailan kita tinratong katulong. Sabi niya, wala po. Wala naman talaga eh. Bakit ka pumasok sa ganyan? Di tuloy ang kwentuhan. Maya-maya, sabi niya sa akin, Kuya Boy, share niyo nga yung asawa ko. Sabi ko, kailan ka pa nag-asawa? Ganito, ganyan. Wala po akong asawa. Ano pala talaga? Kalibin niya. Sharean ko raw, bakit kasi puro daw paglalasing. Nawala na eh. Nawala na eh. Pangit na buhay ngayon. Hinahanapan tayo ng Diyos na kung saan pwede kanyang kausapin palagi. At yung katayuan na yun ay makikita sa pagiging matapat. Dumating po ang time sa buhay po namin na lahat ng pag-aari namin, lahat ng negosyo namin, nagbagsakan na lahat yan. Ang mga pag-aari namin, nakamkam na yan. Nabawi na yan. 10 yung dump trucks namin, no? Alam mo yung dump trucks, yung malalaking yung nagdidikit-dikit, nagiging constructicone, yung ganun. Sa transformers. Nakuha na lahat, ganun, milyon-milyon ang nawala. Nawalan kami ng negosyo, tapos at the same time, nagkasakit tatay ko, kapatid ko, lola ko, tapos wala nang pumapasok na pera, ubos na yung pera, pagkatapos nababaon na kami sa utang, yung mga sasakyan namin na nakasanla, pagkatapos masanla na, hindi na kami makabayad, kinuha pa rin yan.
Alam niyo po, nandun ako sa simbahan noong time na yon. Ang laki ng renta namin doon, pero hindi na namin nababayaran. Nababaon ka na sa utang. Umakit po ako sa taas at sabi ko sa Panginoon, Lord, magkalinawan tayo. Ano man ang mangyari, hindi ako alis sa gawain. Alam niyo kung sinasabi sa akin ng mga kamag-anak ko? Magtrabaho ka na. Kailangan ng nanay tatay mo ng pera. Maghanap buhay ka, magtrabaho ka. Pinag-aral-aral ka pagkatapos di ka magtatrabaho. Nakakahiya. Nakakapanliit. Nakaka-insulto. Alam niyo mga kapatid, alam ng Diyos na darating kami doon sa ganung problema. Bakit? Kasi sinabi niya sa akin noon. Noon. Sabi niya, may mangyayari sa inyo ganun. Hindi ko naintindihan. Narinig ko yung boses ng Diyos. Sabi niya ganun, kung alam mo lang ang mangyayari sa inyo. Ang linaw-linaw ng pagkasabi. Kaso hindi ko naintindihan. Lahat ng ari-arian mo, lahat ng material na pinangahawakan mo, bagsak. Nawala. Ano gagawin mo ngayon? Tapos yung kapatid mo, yung tatay mo, yung lola mo, sa amin, mahalaga ang lola eh. Kasama namin yun sa bahay eh. Nasa ospital lahat. Ano gagawin mo ngayon? Asan ang Diyos mo ngayon? Asan ang pa-praise the Lord mo? Alam niyo mga kapatid, paiksin ko po yung kwento. Biglang, andiyan yung mga salita ng mga kamag-anak na mahiya ka naman, magtrabaho ka. Ngayon ka kailangan ng pamilya mo, ganun. Pero alam niyo doon sa dulo ng isip ko, hindi ba alam ng Diyos na dadaan kami rito? Alam ng Diyos. Yes. Alam niya. Sinabi na nga niya eh. Paano ko ba i-explain, sabihin ito na, kung alam niyan darating ito, bakit nilagay ka pa niya riyan? Hanggang sa lumalim ka na nagkapagbitaw ka ng salita ng Panginoon, hindi kita iiwan. Hindi ko iiwan ang gawain mo. Tapos kayo biglang sasabihin lang gano'n, naintindihan ng Diyos yan, umalis ka na. Paiksin ko pa. Na-discover ko po na kapag tinawag ka ng Panginoon, ang Diyos ang bahala sa iyo pag dumaan ka sa ganyang problema. Hindi ko kinailangang umalis sa ministry ko. Ang Diyos ang nag-ayos. Alam niyo ba sabi ng mga doktor? Sabi ng doktor sa tatay ko, hindi na lalakad ang tatay mo, 4 sila. Yung isa nag-aral sa Amerika. Espesyalista. Hindi na lalakad ang tatay mo, nagkaroon ng tumor dito. Mula rito sa bewang, pababa, walang pakiramdam. Hindi mailakad yan. Lumpo ang tatay ko. At ang sabi ng mga doktor, hindi nalalakad ang tatay mo. Kahit kailan. Ngayon, sabi na nila, pwede nating operahin yan. Ngayon, ang tanong, tinanong ko, pagka inopera ba, siguradong may kasiguraduhan ba tayo na masusolusyonan, na magumaling ang tatay ko? Sabi niya, wala. Baka sakali lang. Bakit pa natin pa-opera? Pag tinawag ka ng Diyos, sagot ka ng Diyos. Kasi, habang ginagawa mo yung trabaho mo, insured ka ng Diyos. At kung ano man ang mangyari sa'yo, babakapang ka ng Diyos. Bakit? Kasi hindi ka nang iwan. Alam niyo po nangyari? Ang tatay ko ay lumakad pa. Nagdadrive pa. Naglalakad pa yan tuwing hapon. Nag-exercise paligid. At yung mga doktor na ang sabi, hindi na raw lalakad ang tatay ko, mali-mali, sinungaling. Bakit? Kasi meron tayong doktor na ang sabi niya sa pamamagitan ng mga latay ko, magaling ka na. Hindi ka pababayaan. Kakausapin ka niya kasi matapat ka. Yung iba pagkaraan po ng mga 2 taon, 3 taon, 4 na taon, wala na sa gawain yan. Bakit?
Nakagraduate na eh. Wag. Kaya ano gagawin ko? Mag-stay ako rito. Kung saan ka man magpunta, hindi dapat nawawala ka sa Panginoon. Nakuha niyo mga kapatid, yung lola ko gumaling. Yung kapatid ko gumaling. Hindi naintindihan ng doktor. Nakikita ko ang tatay ko, sabi kong ganun, alam niyo ba ang trabaho niya? Paulit-ulit na lang ko rito. Bakit nangyari talaga eh? Sa gabihan, maririnig mo, may naglalaba. Saan? Doon sa labahan namin. Ngayon sabi ng nanay ko, boy, bawalin mo ang tatay mo. Ang tigas ng ulo. Naglalaba. Alam niyo ba? Lalaba niya, hindi siya naglalaban ng t-shirt. Nilalaba niya kumot. Bakit? Ilalagay niya sa planggana, lalagay niya ng sabon, laki-laki niyan, ang gamit niyang panglaba, yung paan niya. Kusot ng kusot yan. Kamakailan lang, hindi ito magalaw, hindi ito mailakad. Ngayon, sabi ko sa kapatid ko, punta ka sa doktor ni tatay, magtanong ka naman ng vitamins niya kung ano pwedeng vitamins. Di pumunta yung kapatid ko. Pagdating doon, sabi niya, Doc, pwede bang humingi ako ng vitamins para kay tatay ko? Sabi niya, kamusta ba si tatay mo? Sumagot po yung kapatid ko, ayun Doc, tagalaba namin, siya naglalaban ng paa, naglalakad. Sabi niya ganun, you're lying! Sabi ng doktor, your father will never walk again. Hindi na daw lalakad. Sino paniniwalaan ko? Yung doktor sa lupa o yung doktor sa langit? Siyempre, yung doktor sa langit. Ano nangyari? Yung tatay ko gumaling. Sinira niya yung mga pinag-aralan ng doktor. Bakit kasi? Meron tayong manggagamot. Yung lola ko na hindi na raw mabubuhay, nakapag-abroad pa. Yung kapatid ko gumaling. Kaya pala, sabi po nung boses nun, kung alam mo lang, walang imposible sa Diyos. At may time. Eto na eh. Kung maalala niyo, si Lazarus, si Jairus, si Jairo. Sabi niya, pwede pong, Lord, pwedeng punta kayo sa bahay, yung anak ko namamatay na eh. Sabi ni Jesus, sige, pupunta ako. Kumbaga, para nag-aapura na, Lord, bilisan natin maglakad. Sabi niya yung ano tawag doon? Yung mga bodyguards niya. Yung mga disipulo, gano'n, tinutulak na nila yung mga tao. Bakit? Naggaganunan yung mga tao sa kanya eh. Pa-autograph, picture, selfie tayo. Ang dami. Ngayon, maya-maya, meron pa isang babae doon na nag-aapura na. Mamatay na yung bata, naghihingalo. May isang babae rin, sabi niya gano'n, kung mahawakan ko lang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Ay, di nakipagsiksikan siya, hinawakan niyang gano'n. Maya-maya, sabi niya, sino humawak sa akin? Sabi ng mga tao, Lord, ang dami mong fans. Hindi, tatanungin mo, sino humawak sa akin? Lahat yan, nakikipagganunan sa'yo. Hindi, sabi niya, sino humawak sa akin? Sabi niya gano'n. Biglang, nagsalta yung babae, sabi niya, Lord, ako, takot na takot. Bakit? Kasi bawal siya nakikihalubilo, nakakahawa yung sakit. Kaya kahit nakakahawa, sakit mo, simba ka pa rin. Joke lang yun. Sabi naman niya, umagano naman siya. Ngayon, si Jairus, so kinausap niya, babae, pinagaling ka ng pananampalataya mo, sabi ni Jairus, Lord, yung anak ko, bilisan na natin pumunta. Bilisan na natin. Ngayon, pagdating doon, sinalubog siya, malayo-layo pa. Parang mula rito, hanggang doon sa ilog. Sabi ng mga tao, huwag mo nang gambalahin si Lord, patay na yung anak mo. Alam niyo, tumingin ngayon si Jesus doon sa tatay. Sino yun? Si Christian. Sino? Si Jairo. Alam niyo, sabi niya ganun, maniwala ka lang. From time to time, kailangan nating marinig yun na steady ka lang. Magpatuloy ka lang. Ang gulo-gulo na, bad news na, sira na, wasak na. Naku, delikado na, naku, bagsak na. Pero kailangan nating marinig yun. Maniwala ka lang. Magpatuloy ka lang. Huwag kang bibitaw. Paano pag di ka na matapat? Maririnig mo pa ba yan? Di na. Yun ang dahilan kung bakit kailangan nating maging faithful, matapat kay Jesus. Kasi as long as matapat ka, makakarinig ka ng boses. Sasabihin niya, magpatuloy ka lang. Nakukuha niyo mga kapatid?
Hindi natin matatapos to. Sabagay, siguro, next Thursday naman, dito pa rin naman ako eh. No? Swimming tayo sa ilog. Alam niyo mga kapatid, meron yung ano eh, yung sabi ko na, Lord, magulo na yung pamilya ko. Mga may sakit sila, wala na kaming pera. Wala na. Bagsak na yung negosyo namin, wala na. Pero sabi ko, Lord, magpapatuloy ako. Hindi ako hanap ng trabaho. Bakit kaya akong isalba ng Diyos, kaya ako iligtas ng Diyos nang hindi ko iniiwanan ang ministry ko. Kaya akong tulungan ng Diyos nang hindi ko iniiwanan ang ministry ko. Kung meron po kayong matututunan ngayong hapon, ngayong gabi, yun po, hindi ko iiwanan ang ministry ko kasi ang Diyos ang tumawag sa akin, back up niya ako, sagot niya ang mga pangyayaring magaganap sa buhay ko. God will provide. Sabi ko, hindi ako alis, Panginoon. O ano nangyari? Tapos na ang lahat. Tapos na yung time na yun. Tapos na yun na wala kang kapera-pera. Wala talaga. Tapos lahat ng doktor, lahat sinasabi nila, kahit may pera ka nga, hindi nga mabili yung kagalingan eh. Ayaw nga ng... Wala nga eh. Kahit mayaman ka, hindi nga mabili ng kagalingan yung... Hindi mabili ng pera yung kagalingan ng tatay mo, kapatid mo, lola mo, pati negosyo mo. Wala nang natira sa amin. Alam niyo mga kapatid, doon ko nakita na sa kahinaan mo, nagiging malakas ang Diyos. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Maririnig mo yung boses niya. Bakit? Kasi naging matapat ka. No wonder, hindi nakakapagtaka. Hindi nakakapagtaka na itong si Simeon ay nakakarinig ng boses ng Diyos kasi nakalagay dito, isang taong matapat. Close ko po rito sa part na to. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalan Simeon, matapat. Ito yung nagbigay sa kanya ng kasiguraduhan na maririnig niya ang boses ng Diyos dahil siya'y naging matapat. Bakit ka naman iiwanan ng Panginoon? Ano ba nagawa mo? Naging matapat ka lang naman sa Kanya. Walang dahilan para iwanan ka niya. At sabihin ko po sa inyo mga kapatid, dito sa buhay na ito, hindi mawawala ang problema. Maniwala kayo. Na magulo. Ang hirap pong lumangoy nang wala kang hinahawakan. Yung nalulunod ka na, wala kang mahawakan. Kawag ka ng kawag ng ganyan, pero wala kang mahawakan. Ang hirap ng ganyan. Pero ang pangako ng Diyos, huwag kang lalayo. Maging matapat ka. Sa Kanya ako kumapit. God will make a way. Kaya nga, Christian, Akira, at sa mga taong hindi ko pa po nabanggit, gawin yung pundasyon nyo ang Panginoon, gawin yung kapitan. Para pag dumating yung mga ganong time sa buhay natin, makakaraos tayo ng hindi naging mali yung mga desisyon natin. Nakakapagtaka nga eh, kasi nung time po na yon na bago bumagsak, mawala, magluho, malusaw yung kasaganahan namin, yung pera namin, yung kayamanan namin, before dumating yun, nagsabi na ang Diyos, may darating na ganyan. May darating na ganyan. Awitin nga natin, ikaw ay sapat. Ikaw ay tapat.
Tingnan niyo mga kapatid, tingin po kayo rito. May isang tao na noon sa Jerusalem, ang pangalan Simeon. Sabi niya, dalawang katangian na nakita sa kanya rito. One, matapat at malapit. Hindi pwedeng nawawala ang prayer life natin. Hindi pwedeng malayo tayo sa simbahan. No? May mga tao nga na parang yan na naman ang tinuro, yan na, alam ko na yan. Hindi ba kayo, kumbaga parang paulit-ulit na lang tinuturo ng pastor, paulit-ulit na lang yung sinesermo ng pastor. Parang nakakasawa na eh. Pero ang totoo, hindi ba paulit-ulit na lang tayo sa kanin? Wala naman lasa yun eh. Nagbibigay lang ng lasa rin yung ulam eh. Pero paulit-ulit lang natin kinakain yan. Pero tingnan nyo, hindi tayo namamatay. Patuloy tayo nabubuhay dahil lang sa kinakain natin. Yung kapupunta mo ng church, kaka-worship mo, kakagawa mo ng dapat mong gawin sa Panginoon, this will keep you alive. Alive ka pa rin. Yung iba, tanggal na, pero ikaw nagpapatuloy ka pa rin. And later on, maya-maya lang, sige, tuloy-tuloy ka lang. Marinig mo yung boses niya. Sasabihin niya, ito ang gawin mo. Sasabihin niya, magpatuloy ka lang. Ano nangyari kay Jairus? Yung time na bagsak na siya. Ito na ang totoo, nakamkam na, nabawi na ng bangko. Lubog ka na sa utang, wala. Nasira na. Pumalpak na yung plano mo. Bumagsak na yung pag-asa mo. Yun ang time na kailangan mo may marinig. Pero dahil lang sa naging matapat ka, at naging malapit ka, marinig mo yun. Sasabihin sa'yo ni Lord, patuloy ka lang. Stay ka lang. Patuloy ka lang. Kasi ito yung time na dapat maging mas malapit tayo sa Panginoon. Wala nang iba. Kailangan ko, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sumasamba magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Tingin po kayo rito mga kapatid. Tingnan niyo po, no? Sabi niya, Panginoon, pwede bang punta ka sa bahay? Kasi yung anak ko, naghihingalo na eh. Alam niyo, sabi ni Jesus, pupunta ako. Eh, ang daming, ang bagal ng lakad nila dahil libo-libong tao tapos, nakita niyo na ba yung sa Nazareno? Kung paano ganunin yung nagpupunta sa gitna? Eh, ginaganon si Jesus eh. Tapos nga, yung isa pang babae nanghihina, talagang gumapang. Natadyak-tadyakan niya, napakapakan niya, nahawakan niya yung laylayan ng damit ni Jesus, yung gumaling. Tumigil ngayon yung parada. Kasi sabi niya, sino umawak sa akin? Eh, yan si Jairo, sabi niya, Lord, yung anak ko. Di ba pwedeng umandar na tayo? Pero kasi may binitawan kasing salita si Jesus sabi niya, pupuntahan ko yung problema mo. Aayusin natin yung problema mo.
Pupunta ako sa bahay niyo, kung anong problema ng bahay niyo, aayusin natin. Pupunta ako rin sa anak mo, doon sa pinakamamahal mo, yung pinaka-importanting bagay sa buhay mo, yung anak mo, pupuntahan natin, aayusin natin. Sasama ako may kakayanan, ako may kapangyarihang ayusin, pagalingin. Yung anak mo, pupunta ako rin, sasamahan kita. Hindi siya nagstay doon sa pamilya niyang may sakit. Hindi siya nagstay doon sa pamilya niya na may problema. Lumabas siya, naghanap siya ng solusyon. At kayo po na mga nagbigay ng buhay sa kanya, nag-worker, nagpastor, iniwanan niyo yung tahanan niyo, basahin niyo ang Biblia. Hindi pababayaan ng Diyos yung mga bagay na pinagkatiwala niyo sa kanya. Nag-worker kayo, nagtrabaho kayo, hindi pababayaan ng Diyos yung mga pinagkatiwala niyo sa kanya. Biblical ito. Kaya nung dumating na yung bad news, sabi ni Jesus, maniwala ka lang. Steady ka lang. Patuloy ka lang. Yun ang time. Kasi alam niyo, pagka ang dami-dami ng problema, tatanong ko sa Diyos, wala kang marinig. Wala kang marinig. Parang, bakit kaya, parang pipi ang Diyos. Ayaw magsumagot. Pag dumating na yung mga time na ganyan, na parang ayaw lang magsalita ng Diyos, pero sa isang tapat, sa isang malapit sa Diyos, alam niya, maririnig niya yan. Sa panahon ng hilahil, hindi ka iiwan ng Panginoon. Sa panahon ng hilahil, sasamahan kita. Bakit? Kasi hindi ka lang iwan eh. Hindi ka lang iwan. Naging matapat ka. Ito ang dahilan kung bakit magpatuloy tayo sa Panginoon. Kahit na anong nangyayari, kahit na anong mga hadlang-hadlang rin na parang hindi mo type, hindi mo gusto, ganito. Tuloy lang tayo. Bakit? Kasi as long as hindi mo iniiwan ng Panginoon, nagiging matapat ka, malapit ka, hindi ka iwanan ng Panginoon. Alam niyo ibig sabihin ng ganon? Say, sabihin natin, halimbawa, si Akira, nag-asawa na. Nakipagrelasyon ka, dumikit ka doon sa asawa mo. Nangako kayo, magsasama kayo ng magpawalang hanggan, magpakailanman. Nangako kayo sa isa't isa na magsasama kayo at hindi nyo iiwan ang isa't isa. Pag nagka-problema ka, hindi ka iwanan ng asawa mo. Siya pa kaya? Di ba? Siya pa kaya? Dinikitan mo ng todo ang Diyos, lumapit ka, naging matapat ka sa Kanya. Ngayon may problema ka, iiwanan ka ng Diyos. Hindi. Siya pa kaya? Kaya magpatuloy lang tayo mga kapatid. No? So, hindi natin matatapos ito kasi may susunod pa eh. Kasi dalawang tao to eh. Yung isa si Simeon, tapos yung isa, yung propeta, Ana, babae. Meron palang babaeng propeta. No, Ana ang pangalan. So, next time na lang siguro. Pero sa ngayon, grupo muna tayo ng tiga-tigatlo. No? Tiga-tigatlo, mag-pray bawat isa, pag-pray natin itong church. No, na mangyari ang kalooban ng Diyos dito. Lord, palakasin mo yung mga miyembro, yung mga nananatili rito, palakasin lang mo, Panginoon. Maggrupo tayo, guluhin niyo po yung bangko niyo. Kanta ka lang. Lakasan mo lang. Sige po, mag-prayan tayo sa isa't isa. Pag-pray natin yung mga kasama natin, itong gawain dito.
tapat, wala nang iba. Kaligayahan ko sa hanapan ko, Jesus. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw. Tingin po kayo rito na nung unang panahon po ito, i-close ko po rito. Nung unang panahon, nag-aaral po ako ng mga libro ni Kenneth Hagin. Ngayon, talagang sinusunog ko yung, alam niyo po yung sunog kilay, yung hanggang madaling araw, yung talagang, ngayon, pag di ko maintindihan, talagang nabubugnot ako. Sabi ko, ano kayo ibig sabihin nito? Malalalim eh. Yung pagpipate kagad na wala bang basic na libro, kaso wala nga eh. Kung ano yung libro ni Kenneth Hagin, inaano ko, pinipilit kong pag-aralan. Alam niyo po, ang prayer ko noon, ito palagi ko pong sinasabi at patuloy kong sasabihin. Ang prayer ko noon, Panginoon, gusto kong umupo sa paanan ng Espiritu ng Diyos at matutong makinig sa Kanya. Sabihin nga natin, Panginoon, gusto ko umupo sa paanan ng Holy Spirit, makinig sa Kanya. Okay, yan po yung palagi kong prayer, gano'n. Hanggang madaling araw po nag-aaral ako, tapos may klase pa ako. Sige, talagang aral, tapos ang prayer ko po noon, 3 oras sa isang araw. Ang hirap. No, talagang sabi kong ganito na bata pa ako noon, parang 17 years old pa lang ako noon. Paano ko pagsasabay-sabayin yan? Tapos at the same time, may ministry ako. Ano yung ministry ko? Taga-sundo. Ang tawag sa akin noon, delivery boy. No? Na taga-sundo. Wala, hindi pa ako nagigitara noon. Ay, 2 pala ministry ko. Bago ko alis, lahat ng bangko, pupunasan ko. Yan, hindi ako nagigitara noon. Punas-punas lang yan. Tapos pagpe-pray mo yung bawat bangko na, Lord, hindi sana makatulog yung uupo rito. Lord, makonsensya sana. Yun, baby Christian pa lang ako noon. Pinagpe-pray ko isa-isa yan. Tapos pagka nakaredy na yan, magsusundo na ako. Tapos, pagkatapos ng service, o Bible study, midweek service yan ihatid ko naman yung mga bata, yung misa kaklase ko kung sino man. Ngayon, yun ang lagi kong prayer na gusto kong umupo sa paanan ng Espiritu ng Diyos at makinig sa Kanya. Paulit-ulit yun. Pero alam niyo, dumating po yung time, pinapasokan ka na ng katamaran. Hindi mo sa katabi mo, alam mo yun, di ba? Wala na, hindi ka na ganun kainit. Hindi ka na ganun kainit. Oo, yung prayer mo, 3 hours pa rin. Yung nga lang, parang ganun ka na ng ganun. Gusto mo nang matapos eh. No, na parang nakaka-relate po kayo riyan. Alam ko, lahat ng Kristiyano kasi dumadating sa ganito. Magsisinungaling naman tayo. Kung dito, totoo ako ang nararamdaman ko eh. Alam nyo, parang hindi na ako ganun kainit. Maatras ka na. Pero ang prayer ko, Lord, gusto kong umupo sa paanan ng Holy Spirit at matuto at makinig sa Kanya. Patuloy kong pinagpe-pray yun, pero hindi na ganun yung action ko. Salita na lang. Hanggang salita na lang. Wala nang action. Bakit kasi? Alam ko, kailangan kong mag-aral, kailangan kong magbasa, pero bukas na lang. Bukas na lang. Bukas na lang. Bukas na lang. Malamig ka na. Eh di ngayon, nagkaroon po kami ng service, mga kabataan, meron sa amin nagtatanks at saka nag-i-interpret. Magtatanks siya, pagkatapos, may interpret din niya. Ang ganda po nang may ganon. Bakit kasi? Alam niyo yung sa prayer ko, di naman ako yung kumaga pasikat na pinagkakalat mo pa yung prayer mo. Pangit yung ganon. Kasi ikaw na lang nakakarinig. Maya-maya, di nagtanks siya, pagkatapos bigla nagtagalog. Kinakausap niya, sabi niya, ang isa pong natatandaan ko noon, handa na nga kayo sa muling pagbabalik ko. Pero marami pang hindi. Hindi nyo ba sila naiisip? Sabing gano'n nung prophecy. Na parang tinamaan kaming lahat. Kasi nakahanda na ba kayo sa muling pagbabalik? Yes, Lord! Yes, Lord! Ganyan na ganyan. Pero yung, sabi niya, marami pang hindi. Para bang nasampal ka. Nagising ka eh. Nga ikaw, nakaredy ka palang iwan yung mga taong hindi pa born again. Hindi pa ligtas. Maya, habang nagsasalita siya, bigla pong lumabas sa bibig ko,
Lord, gusto kong umupo sa paanan ng Holy Spirit at makinig sa Kanya. Ako lang nakakarinig nun, pero lumabas sa bibig ko. Alam niyo yung prophecy nung tao, nag-stop. Kinakausap niya kami, pero biglang tumigil. Andun siya sa gitna, nakapalibot yung mga kabataan, ako sa pinakalabas. Tumigil yung pagsasalita nung nagpo-prophesy, yung nag-i-interpret ng tongues. Alam niyo kung ano sinabi niya? Kinausap ako. Hindi sila. Ako na. Alam ko akong kinakausap. Kasi ang sabi niya, totoo ba na gusto mong umupo sa paanan ng Espiritu ng Diyos at makinig sa Kanya? Oh, sabi ko, kalalabas lang sa bibig ko yun, walang nakakarinig, kahit nga ako di ko narinig eh. Yung bulong ko. Pero bakit alam niya? Minsan napapalayo ka na eh. Pero hindi ka lang maiwanan ng Diyos kasi matapat ka. Hanggang ngayon, gitarista ka pa rin. Hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin. Napahiya ako. Pero yung pahiyang yon ay correction ng Diyos. Sabi ko, masaya na ako kasi kinausap pa rin ako ng Diyos. At yun ang kailangan natin. Amen po ba? Ayan.